Ilan ang anak nyo? Isa lang? Isa lang po. Isa lang. Ilan taon na ang bata? 1 year old po. Gano'ng katagal kayong nagsama? 3 years po. Hindi kayo kasal, so nagsama lang kayo. Bibigay naman ng sustento? Recently lang po siya nagkaroon ng pera. So, ang nire-require ko lang po sa kanya is gatas tsaka pampers lang po. No problem naman po. Kahit hindi po siya makapag-provide, naiintindihan ko naman po. Ang akin lang po, yung trato niya sa akin habang kami, nung May po, umalis po ako sa bahay. Kwento ng pananakit, pang-aabuso. Nandun po talaga yung abuse. Nasasaktan din po ako minsan kasi the way po siya magsalita, kung magiging honest po ako po yung unang nananakit sa kanya kasi po, pinoprovoke niya po ako. The way niya po ako magsalitaan, sobrang bastos po. I am sure, tinatawag ka ng hindi magagandang salita. Opo. Naipablatter mo ba ito? Meron ka bang mga kaibigan na nalaman ito? Ang pamilya mo ba? Alam Halos ito? lahat po alam, kahit yung family niya, alam po nilang lahat kung paano niya po ako tratuhin. At kailan nagsimula ito, Janica? Nung buntis po ako, nahuli ko po siyang mag-cheat sa akin sa ibang babae. Pero hinahayaan ko po kasi bumabawi naman po siya. Nung nung buntis po ako, sinabi niya na po sa akin lahat na sabi niya, 1 week daw po kami munang magpahinga. Tapos sabi ko, sige, babalikan niya ako. Tapos nalaman ko po, nag-LU po sila. Kasama ng mga kaibigan. Doon na po pagbalik niya, sabi niya sa akin na nakikipag-sex na daw po siya sa iba. Harap-harapan po, sinasabi niya sa akin, madumi na ako, Haro, nakikipag-sex na ako sa iba. Buntis po ako nun. Tapos sabi ko, okay lang, tatanggapin ko. Sabi ko, kahit hanggang manganak lang ako kasi kailangan kong nandyan ka para sa akin. Tapos nung nanganak po ako, tinanggap ko na po. Kahit nung buntis pa po ako, marami pong nagsusumbong sa akin sa mga live, sa mga TikTok kasi influencer po siya. Marami pong nagsusumbong sa akin na naging babae niya po eto, tapos ganito po yung ginagawa. Nagsasend po siya ng mga videos ng nudes na may ginagawa po sa mga babae. Ang nirereklamo mo ay si John Paul Garcia, better known as Ashton Weller. At kailan kayo huling nagkausap? Blinak ko na po siya nung around June or July po, nung umalis po ako ng bahay. Kasi nangungulit po siya actually. Sabi niya, kamusta daw po kami? Napaka-manipulative po ng taong to kasi nung umalis po kami ng bahay, ang sinasabi niya, hindi po siya nawala pa akong narinig na kahit anong sorry sa kanya. Ang ginawa niya lang po na parang, masaya na kayo dyan. Parang pinoprovoke Kinukutsa ka pa? Opo, ganun po siya. Okay. Parang inaano ka na ba dyan ng mga lalaki? Ganun po siya magsalita. Saan kayo nakatira ngayon? Noong una po, kinup ko po muna ako ng mga kaibigan ko. Okay. Kasi sila po talaga yung sumasalo sa akin every time ginaganyan ako ni Ashton. Hanggang sa napagpayuan ko na pong kumuha ng sariling kondo namin ng anak ko po. Sustento, dapat magtuloy-tuloy. Hindi ko naman po siya nire-require sa sustento po. Ano lang po, gatas tsaka pampers po. Opo, sa ngayon kasi hindi po sumasagot sa atin si Mr. Ashton Weller. Uulitin natin Ashton, bukas ang tanggapan ng Wanted sa radyo para marinig rin namin ang panig mo. Pero sa ngayon, si Janica ay humihingi ng tulong dito para magkaroon ng katarungan. No? Yung mga nangyari sa'yo. This is going to be a VAUSI case, yung Violence Against Women and Children. Ay i-refer natin ito muna sa isang social welfare officer, no? Ma'am, nandito po kasi sa atin ngayon at nangihingi nga ng tulong itong si Janica. Siguro ma'am, first things first, ano po ba ang maipapayo natin in terms of the process na kailangan munang ma-undergo ni Janica? Siyempre po, kapag may ganito pong kaso, dapat po magsadya po sa aming tanggapan para po magkaroon po ng kalinawan. Siyempre, ano ba yung decision niya muna? Anong uunahin natin? Kung ito ba ay pagpo-file ng case, 9262, for not supporting or for psychological violence na ginagawa sa kanya kasi verbally and Verbal psychologically, abuse eh. So, lahat po ng yun, titingnan. Siya din po ang magdi-decide. Kailangan, tama po yung sinabi niyo, attorney, na kapag nag-decision ka na mag-file, go tayo doon, mag-file tayo. Pero kung ang decision mo kasi ay mag-support, iba rin naman siya. Kung ano ba talaga yung priority mo, ano yung gusto mong unahin. At the same time, maganda rin na magkaroon ng counseling sa kanya para mas makita niya na dapat tayo mga kababaihan, empowered tayo, hindi tayo natatakot at umaasa no? Diyan sa isang lalaking napaka-irresponsable naman. Kasi syempre, alam niya po na meron siyang karelasyon. Hindi man sabihin ni ma'am na kailangan magsuporta. Kung talagang matinong siyang tao, dapat po obligasyon niya yun. Niya pong magsuporta. Kumbaga doon pa lang, dapat bitaw ka na eh. Yung pananakit, hindi reason na nasaktan mo siya. Yung ibang sabihin na sasaktan mo siya,
Kasi nagagawa mo yun dahil nandun na yung sakit eh. Yes. Pero hindi yung rason para magsaktan ka niya kasi babae ka pa rin. Palakasin mo yung sarili mo, i-build natin tong case na to. Ayun. So meron naman tayong legal office, Ayan. no, dito sa atin sa Celo, City Executive Legal Office natin. Basta kailangan lang strong yung decision mo. Kaya I think ang uunahin natin dito, Janica, would be a form of psychosocial counseling, ano? Kasi hindi biro yung pinagdaanan mo. Kailangan ka rin iproseso. Opo. I-refer Magtagya po natin. siya sa aming tanggapan, ma'am. Yes. Hanapin niya lang po ako, ma'am. June na po nun, umalis kami sa bahay. Sabi ko, hindi po ako magkakaso. Sabi ko, hahayaan ko na. Ipapasa Diyos ko na lang lahat ng mga ginawa niya sa akin. Kaso po, nung recently, kaibigan niya po mismo nagsabi ng lahat ng mga pinaggagawa niya. Pati po may mga kasama kong influencer din na malaman-laman ko na naging babae na po niya. Okay. Don't dwell muna on those things. First things first, yung counseling. Kasi makakatulong yun para iproseso lahat ng nararamdaman mo, pati lahat ng mga pumapasok sa isip mo. Isipin mo na lang na meron kang bata, less than 1 year old pa ito, di ba? Na kailangan mong intindihin, no? At kailangan ka magpakatatag. Galing na po kasi ako ng women's desk Okay. sa Taguig po. Ang women's desk is the police, the PNP. Opo. Itong isa natin, it is more on the CSW. counseling. Ah, Ito yung okay. sa Social Welfare and Development Office natin. So magkaiba yun pagka naayos na natin at saka nabigyan ka ng kaukulan na pag-intindi, then we go back to the Women and Children's Protection Desk. Okay? One at a time para hindi tayo na-overwhelm. Gusto ko pong mag-take accountability at responsibility ka. Mga responsibilities na naiiwan mo dito. Hindi porket may ibang inuuwian ka na ngayon, wala ka nang pake sa dati. So sana mag-man up ka. Kahit hindi mo kayang mag-provide, naiintindihan ko yun. Magpakalalaki ka lang at sabihin mo na lahat sa akin, lahat ng mga pinaggagawa mo, tarantaduhan sa akin simula dati. Yun lang po. Miss Gloria Salvadora, schedule po namin, ma'am, yung pagpunta po namin dyan, sasamahan po namin sila, ma'am. Salamat po. Okay, thank you po.